Halina't magmerenda na tayo. Senyorito, mauna na muna po kami. Paalam ng kanyang inang sa lalaki na kinatango naman ito. Nakatapat na siya kay Richard ngunit nilingon pa ang iniwang lalaki. Nakatayo pa rin doon at nakatingin din sa kanila. Sumama na sila ni Richard sa kanyang inang na nagpatiuna ng paglalakad sa kumpol ng kababaihang nagsisimula na magmerienda. Agad siyang binigyan ng Yaya Brenda niya ng nilagang saging at kape na tinimpla nito. Salamat po. Melva, may suman palang ginawa si nanay, tikman mo. Ani naman ni Richard na asikasong-asikaso siya. Dahilan para tuksihin sila ng ilang mga kasamahan. Ngumiti si Rito at nagpasalamat. Naku, mukhang tinamaan itong future engineer natin sa anak mong Aling Brenda. Tudyo ng ilang kalalakihan. Natawa ang yaya niya, sabay tingin sa kanya. Naiilang tuloy siyang ngumiti at nakaride sa tuksuhan ng mga ito. Masiyang nagkwentuhan ang lahat habang nagmemerienda. Hindi niya maiwasang mapalingon sa pinag-iwanan kay Chris. Nakitang naroroon pa rin ito at nakatayo. Hanggang sa di kalayuan ay nakitang may babaeng papalapit sa kinaroroonan nito. Lahat sila'y napalingon sa babaeng papalapit kay Chris. Maganda ang babae, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit napalingon lahat ng mga naroroon. Nakadress kasi ito na tila pupunta sa isang kasiyahan sa gitna ng bukrin. Kumakampay ang bawat kamay nito sa pagbalanse sa katawan dahil nakihils ito ng sandalyas at nang makarating sa kinaroroonan ni Chris ay nagulat siya na makitang niyakap ito ng babae. Ang hindi niya napaghandaan ay ang pagyakap ng babae at paghalik nito kay Chris. Natulos siya sa nakita at hindi alam kung paano babawiin ang mga mata sa magkayakap na dalawa. Nagulat si Chris na makitang may paparating na babae sa kanyang direksyon. Noong una akala naliligaw lang ito ngunit habang papalapit ito, palinaw rin ng palinaw ang mukha ng babae. Celestina? Bulala sa kawalan na makilala ang babaeng kanina pa tinitingnan. Hey babe! Malakas na sigaw nito na tila ba walang nangyari, na tila ba sila pa rin kahit hiwalay na sila. Hinintay lang niya itong makalapit sa kanya. Magsasalita na sana siya nang bigla siyang sinunggaban nito ng halik at yapos. Hindi niya napaghandaan kaya hindi na siya nakaiwas. Ilang segundo ang lumipas nang ganap na makapagsalita siya. Anong ginagawa mo rito? Anya sabay bakla sa braso nito nakapalupot sa kanyang leeg. Oh wait! Himutok nito na magawang baklasin ang braso nito. Tinadalaw lang kita. Dagdag pa nito. Napangisi siya sa sinabi nito. I'm well and good. Makakalis ka na. Malamig na wika. Chris, please, I'm so sorry. I know I'm a little bit childish. But please forgive me. Nasyak lang ako that time. Sumamo nito pero desidido na rin siyang huwag na makipagbalikan rito. Alam niyang kapag ito ay napangasawa niya, mamamatay siya sa palad nito without lending any help. Napatunayan na niya yun minsan. Halos kumitil sa buhay niya pero he forgive her. Dahil mahal niya ito pero ang ipagpalit siya sa iba at harap-harapang hamakin ang hindi niya mapapalampas. I'm so sorry Celestina. We're done at ikaw mismo ang tumapos noon. Malamig pa ring wika sa kanyang simulang humakbang papalapit sa mga trabahador niya. Habang papalapit sa mga ito ay partikular na napatingin siya kay Melva. Kumakain ito ng nilagang saging. Akala niya hindi sumunod si Celestina pero nasa likuran lang pala niya ito. Please Chris, I still love you. Balikan mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Pagsusumamo pa rin ito na tila hindi nahihiya sa mga taong naroroon. Stop it Celestina, we're done. Ulit niya rito ngunit naging agresibo ito at muli ay hinalikan siya sa harap ng mga naroroon. Umakyat na yata ang dugo niya sa ulo at hindi napigilang itulak si Celestina at napopo ito. Maging siya na bigla sa nagawa. Hinuwakan siya nito sa paa at nagsusumamo. Tila batang paslit na nagsusumamong pagbigyan siya. Pagtaas niya ng tingin ay ang pares na mata ni Melva ang kanyang nakita. Hindi maarok kung anong iniisip tungkol sa kanya. Yumukod siya at itinayo si Celestina. I am sorry. You're the one who ended this relationship. I love you but you turned that love into hatred. You're forgiven but sorry. There's no more us. Diretsahang wika sa kanaglakad papalayo sa lahat. Naiwang natigilan ng babae. Lahat sila ay napatigil gawa ng pangyayaring iyon. Natapos noon ay hindi na nakita ni Melva si Chris. Hindi na kasi bumalik ito mula nang umalis ito.
kasama ang babaeng bisita. Natapos ang pag-aani na maghapon at walang Chris na bumalik. Sa maghapong iyon ay may ilang taga-roon na nakilala niya at naging kaibigan. Lalo na si Richard at ilang kadalagahan na nakigapas. Inimbitahan siya ng mga ito dahil birthday daw ng anak ng isa. Nahiya naman siyang tumanggi kaya napao siya sa mga ito. Sa linggo ha, aasahan ka namin, ang paalala pa ni Marilu. Ang isang taga-nayon na nag-imbita sa kanila. Susunduin ka na lang nitong si Richard para hindi ka maligaw. Anito na tila botong-boto kay Richard. Kanina pa kasi nila ito inaasar sa kanya. Kahit hindi siya pabor sa pag-iwan ng Maynila, ay natuwa na rin siya. Dahil kahit papano ay nakita ang kabilang side ng buhay. Masaya rin pala mabuhay sa simpleng buhay sa probinsya. Ngunit bukod doon ay sumisiksik sa isipan kung nakipagbalikan ba si Chris sa babaeng halos maglumuho dito. Sabado, abalang-abala mga kasambahay ng mga Arsenio. Ngayon kasi ang gagawing medical mission ni Chris at ang kaibigang si Cesar sa kanilang munting bayan. Hello Cesar, tawag sa kaibigan sa kabilang linya. Hello? Chapi ka. Magkanda ugagang wika ng kaibigan sa kabilang linya. Hello? Hello, nasan ka na? Don't be late kung hindi uupakan kita. Panta rito. Yeah, right? On the way dude. Bakit ba tila atat na atat ka? Sad ng kaibigan na nagtataka dahil sa pangungulit nito. Hindi siya umimik. Basta pilisan mo't naririto na ako. Pinabalang nila ang ilang medical supply sa barangay hall. Anya rito. Saka nagpaalam. Kahapon ay nakausap na niya ang punong barangay na maghahanap ng ilang volunteer na tutulong at aasiste sa mga magpapacheck up. Nang ganap na maibaba ng mga katiwalang ilang medical supply ay dumating na rin ang kapitan. Magiliw siyang kinamayan nito at tinuro ang ilang kababaihan na tutulong daw sa kanya. Medyo nadismaya siya dahil wala roon si Melva. Hindi niya alam kung bakit tila nais niya makita ito. Dok, nakapila na po ang mga tao. Sabihin niyo lang po kung magsisimula na tayo. Wika ng babaeng nagboluntaryong aasiste. Ngumiti ito ng matamis na tila ba nagpapakyut sa kanya. Yeah, sure things. Hihintayin lang natin konti ang kaibigan kong doktor. Tugon na rito nang saktong marinig ang ugong ng sasakyang paparating. Napangiti siya na makita ang sasakyan ni Cesar. Hey! What's up, yo? Magandang umaga sa inyong lahat. Bati nito na masayang-masaya na dinig pang lalaban sa pagka-mayor. Kumuway-kaway pa ito. Hey dude, sa kabaling nito sa kanya matapos makipagkamayan sa mga naroroon. Napailing na lamang sa kaibigan. Gwapo ang kaibigan at malakas ang karisma, kaya ang ilang kababaihan tila kinikilig din. Simulan na natin. Anya rito. Sure. Anito matapos ipatong ang white doctor gown na suot na damit. Saka nagmas at nagsuot ng gloves. Isa-isa nang sumalang ang mga magpapacheck up. Kahit papano, napapangiti siya sa mga taong naroroon. Kahit ang ilan ay may pagdududa sa kanilang pamilya. Matagal na niyang alam yun. Minsan na rin siyang naimbitahan sa presinto dahil sa isang tip na isa daw siyang drug user and worst drug dealer. Na ang pagiging doktor daw niya ang isang front sa malawakang pagbebenta ng bawal na gamot sa lalawigan. Halos 2 araw nang naghihina at nilalagnat si Malava. Mula nang makigapa sila, hindi yata kinaya ng katawan niya ang pagbubukid. 2 araw na rin siya nakakulong sa bahay ng yaya Brenda niya. Uminom na rin siya ng gamot. Kahit papano, gumaan-gaan na rin ang pakiramdam niya. Narinig nga niya sa mga kapitbahay nila ang medical mission ni Chris. Sa katunayan, ay isa siya sa sinabihan ni Kapitan na maging volunteer assistant. Pero ang yaya Brenda niya ang tumanggi dahil masamang pakiramdam niya. Bandang 11:00 nang bumalik sa bahay nila ang yaya Brenda niya. Matapos maglako ito ng kakanin. Anak, magbihis ka. Utos nito sa kanya. Ha? Saan po tayo pupunta ya? Tanong nito. Sa barangay hall may medical mission doon para magpa-check up ka. Tugon nito. Nang marinig iyon ay agad siyang tumanggi. Ayaw niya mapalapit siya kay Chris. Biglay napaisip siya. Bakit ayaw niya mapalapit dito? Ito ang target niya. Dapat niyang mas makilala ito. Naiiling siya sa sarili dahil nawawala sa isipan ng misyon. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa sinabi ng yaya. Nagbihis na siya at sumama rito. Mabigat man ang pakiramdam pero kailangan niyang kumilos para matapos ang kanyang misyon. Halos buong barangay yata ay naroroon.
Meron din kasing feeding program habang sa gilid ay may 2 gwapong lalaking doktor. Dali na anak, pumila ka na. Utos ulit ng yaya niya na tila ba isa siyang batang paslit. 2 pila iyon para sa 2 doktor, kaya naisipan niyang pumila sa pila papunta sa isang doktor, hindi kay Chris. Alam niyang hindi pa siya nakikilala nito. Inaral niya ang bawat galaw nito pero wala siyang makitang kakaiba. Kung ang doktor na ito ay may ibang katauhan, bakit gustong gusto siya ng mga tao? Mga tanong sa kanyang isipan. Mga 4 na lang na pasyente ang nasa harap niya ay siya na. Mataman siyang nakapila nang mapatigil ang doktor na nasa harap na makita siya. Maya-maya ay nagbawi ito ng tingin at pasimpleng tinapik ang kaibigang doktor. Dahilan para tumingin si Chris. Tumingin lang ito at blanko ang mukha. Saka bumulong sa kaibigan. Ngumiti ito saka tinuloy ang ginawang pag-check up. Matapos ang 3 sa harap niya at siya na ang umupo sa upuan nang maya-maya nagpaalam ang doktor na dapat i-assiste sa kanya. Magbabanyo lang daw. Hanggang sa humarap sa kanya si Chris. Muli ay nagtagpo ang mga mata nila. Melva, relax. Suwestyon sa sarili. Nilagay ni Chris ang stethoscope sa tenga at itinapat sa dibdib niya. Ang lakas ng kaba ng dibdib at hindi malaman kung bakit ang dating ng lalaki sa kanya. Lalo pa na makitang nakatitig lamang ito sa kanya habang tinatapat ang stethoscope sa dibdib niya. Doktor ka ba talaga? Hindi naman dyan ang puso sa kabila. Anya sa lalaki. Imbis na mainis ito ay ngumiti pa ng ubod ng tamis. Dahilan upang lumabas ang mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Sinusubukan ko lang, miss. Akala ko kasi lumipat na ang puso mo sa sobrang kaba. Anito na tila nangaasar pa. Mas lalo tuloy siyang napukunot at nainis sa lalaking nasa harapan. Kung hindi ka lang gwapo kanina pa kita binanatan. Anya sa isipan na makitang mas tumiim ang titig nito. Agad siyang nag-iwas. Are you annoying me? Hindi niya naiwasang saad with her British accent. Noong buhay pa mga magulang ay sa isang international school siya pumapasok. Elementary hanggang high school kung kaya't marunong siya at bihasa sa lingwaheng English na may accent. Nakitang napatigil ang lalaki sa kanya. Doon lang din niya naisip ang misyon niya. Melva, mabubuko ka talaga sa katangahan mo. Tigil sa sarili. Napatigil si Chris nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi sa salitang binitawan nito, kundi kung paano niya binigkas sa mga salitang iyon. Hindi ito basta-basta. At batid niyang galing ito sa pribadong eskwelahan o galing ito sa bansang iyon. Hindi siya maaaring magkamali. She has a British accent. Achoo! Bahing ni Melva. Hindi niya napigil ang mabahing. Nahiya tuloy siya sa lalaki na sa harap. Kaya agad na tinakpan ang mukha. Bless you. Anito sa kawalan saka tila bumalik na ito mula sa malalim na pag-iisip. Napangiti na lang si Melva kahit papano na-distract niya ito. Alam niyang hindi nakaligtas dito ang pagsasalita niya ng kanyang British accent. Thank you. Nahiyang tugon dito. Mukhang nilalagnat ka yata. Anito matapos siyang kuhanan ng temperature. Napansin ni Chris ang pangungulong mata ng babaeng sinusuri. Matapos kunin ang temperature nito, ay hindi maiwasang hawakan ang noon nito. Nabigla si Melva sa ginawa ni Chris. Bigla tuloy siyang napatigil at napatingin dito. Oo, medyo masama ang pakiramdam ko. Mga 2 araw na. Aniya, na nahihiya. Napatigil si Chris. 2 araw na? Ulit ng isip niya. Mula nang manggaling ka sa bukid. Wala sa sariling wika habang nakatitig dito. Tumingin siya rito. Oo, pero maayos-ayos na naman ako. Pinilit lang ako niya. Inang na pumunta dito. Wika nito na paiwas sa mga mapanuring mata nito para mas lalong lalagnatin siya ng mainit nitong titig sa kanya. Nabigla lang siguro ang katawan mo. Here, kunin mo to. Body pain reliever iyan at para sa sakit sa ulo. Inumin mo ng sabay para mas mabisa. Kapag hindi pa rin, okay, hanggang bukas pumunta ka sa ospital. Mahaba-habang wika nito. Bakas doon ang pag-alala at senseridad. Hindi tuloy maiwasang titigan ito dahilan para mas lalong mapaisip. Maging si Chris ay hindi maiwasang titigan si Melva. Napakaganda pa rin ito kahit medyo matamlay ang mga mata nito. Marahil ay hindi talaga ito sanay sa bukid, kaya hindi kinaya ang katawan nito. No, wag. Wag mo kong tingnan ng ganyan. Bulong ni Melva sa sarili na mapansin na matiim na pagtitig. Tila na naman kasi malulusaw siya
sa klase ng titig ng lalaki sa kanya. "What did you say?" Agad na tanong ni Chris na makitang tila may binubulong ang babae. Nabigla si Melva. "Ha? Wala akong sinasabi, Dok." Nabubulol na saad. Pinagpapawisan tuloy siya. Muntik pa tuloy siyang mabuko nito. Mas lalo tuloy siyang nahiya sa lalaki at mga alis na sarap nito nang marinig ang pagtawa nito. Hindi na iwasang matawa na lamang ni Chris na makita ang reaksyon ng babae. Nakita itong umalis at lumapit sa inang nito na mukhang agad itong inusisa kung maayos lamang siya. Kay ganang pakiramdam ni Chris, hindi alam kung ano meron kay Melva, kung bakit napangiti siya kapag naiisip ito. Hindi niya rin alam kung ano meron ito at tila hinahanap-hanap ng kanyang mga mata. Wala na si Melva sa harap niya at nakabalik na rin na kaibigang si Cesar. Pero hindi pa rin mapatid ang ngiti niya. Buti na lamang at may masiya at hindi halata. Ngunit nabigla siya nang sundutin siya na kaibigan. Katulad niya nakamas din ito ngunit sa mata ay nakabakas ang pagtatanong rito kasabay ng mapang-alas kang titig. Umiling-iling siya rito, dahilan upang matawa ang mga mata nito na alam niyang natatawa ito sa kanya. Alam kasi nito na ganoon siya kapag may nagugustuhang babae. Hindi man nagsasalita ito pero alam niyang tinutudyo siya nito kay Melva, lalo na ang hilingin dito na siya na ang aasiste sa babae. Noong una ay ayaw sana niya pero nang mapansing determinado siya at mabatid na gusto niya ang babae ay pumayag rin. Hindi lang inaasahan na gagawin pang liso ng pag-ihi nito. Gabi na nang matapos sila sa medical mission nilang yun. Niyaya niya si Cesar sa kanila na ito'y maghupunan bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Ngunit tila nagkamali siya ng pag-imbita rito dahil dahilan iyon upang gisahin siya nito. Bago pa man sila bumalik sa kani-kanilang sasakyan ay panay ang usisa nito. "Type mo yung babae?" Agad na wika nito. "Who?" Maang-maangan na tanong nito. Mas lalo itong tumawa. "Pare, balato mo na sa akin yung pangatlo." Anito bulong sa binulong rito nung makitang sa kanya pumila si Melva. Hindi na iwasang mapangiti. Ngiting pansin ng kanyang kaibigan. "Wow, sabi ko na nga ba, iyang mga ngiting ganyan, ibang ibig sabihin. Pang-alas ka pa nito." "Ewan ko sa'yo." Anya rito. Natawa palalo ang kaibigan. "Mukhang tipo mo nga yung babae." Anito, bumuntong hininga siya. "Lalim noon ah. Nalaman mo naman ba ang pangalan?" Usisa pa nito. Naiiling siyang binuksan ang sasakyan niya. Nakatabi lang na sasakyan nito. "Ewan ko sa'yo." Ulit saka pumasok at sinara ang pintuan. Kumatok ang kaibigan kaya binaba niya ang bintana. Maganda siya. "Trip ko sana pero mukhang mas nauna ka na." Anito, na alam niyang nangaalas ka lamang sa kanya. Rinig pa ang pagtawa nito kasabay ang pagbuhay ng makina. "Just follow me. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Baka naman mas matino ka ng kausap." Aniya saka pinausad ang sasakyan. Tawang-tawa pa rin ito habang nakatingin siya sa side mirror niya. Mabilis itong pumasok sa sasakyan nito at sumunod sa kanya. Kapwa sila pagod at nasa sala sila. Hinihintay lang nilang tawagin sila ng kanilang kawaksi para sa hapunan nila. Kapwa sila nakasandig sa sopa at nakatingin sa kisame na magsalita kaibigan. "Type mo yung babae no?" Tila nag-uusig na tanong. Mukhang hindi siya nito tatantanan. Napatiyo siya ng upo. Tumawa naman si Cesar sa reaksyon niya kaya umayos din ito ng upo. "Naku, wag ka na magkaila dude. Mula ulo hanggang talampakan kilala na kita." Anito na nangaasar. "Well, not bad. Maganda siya. Tila simple lang at walang arte. Di ba yun ang gusto mo? Yung parang kay tita." Putol na wika ng kaibigan nang palapit sa kanila ang kanyang mama habang tulak-tulak ang kanyang papa. "Magandang hapon tito, tita." Agad nabaling na kaibigan sa kanyang mama. Agad naman siyang tumayo at tumalik sa ina. "Hi ma, pa. Kumusta naman ang medical mission nyo mga iho? Buti naman at sinamahan mo itong si Chris, Cesar." Baling ng ina sa kaibigan. "Naku, oo naman tita. Malakas iyang si Chris sa akin." Anito, sabay tapik sa kanya at muling ginawara na mapang-asar ng ngiti. "Mukhang may narinig ako kanina ah." Nangingiting wika ng ina. "Wala yun ma." Agad, naawat ni Chris. Kilala ang kaibigan at baka ibuko siya nito tungkol kay Melva. "Meron.
narinig ko itong si Cesar. Sabi maganda raw at walang arte na katulad ko. Iting wika ng ina na narinig pala ang huling sinabi ni Cesar. Napatingin siya sa kaibigan at nakitang nakangisi ito. Tiyak, babae yan kasi maganda eh. Dagdag pa nito. Naku ma, wag po nating... Nang marinig na sumagot ng kaibigan, may isang babae po kasi tita doon sa medical mission. Natipuhan yata po nitong si Chris. Ayun, pinalayas ako at siya ang umasiste. Tawang kwento na kaibigan sa ina na kinangiti naman ito. Cesar! Malakas na awat sa kaibigan. Ngunit nagtawanan lang ang dalawa, habang ang ama naman ay pinipilit makitawa. Paralisado kasi ang kalahati ng katawan nito. Kanang bahagi ng katawan nito, habang ang kaliwa ay maayos naman. Pero talaga bang katulad ko ang babaeng iyon, Cesar? Aba kung ganoon, dapat ko siya makilala para magkaroon ako ng apo. Basta katulad ko, okay na ako. Kampante akong aalagaan niya itong si Chris. May bahid na lungkot na ang tinig nito. Maiyan na naman kayo. Ikaw kasi Cesar. Baling sa kaibigan. Tita, wag na kayong mag-alala at kapag nakilala ko ng mabuti ang babaeng yun, sasabihin ko agad sa'yo. Bawi ni Cesar. Maya-maya ay tila may naalala ang ina. Oo nga pala anak, malapit na kaarawan ng papa mo. Gusto namin magdiwang dahil 60th birthday niya para naman makadalo ang lahat ng trabahador ng hasyenda at bilang pasasalamat na rin sa masaganang ani natin ngayong taon. Sad ng ina. Agad siyang bumaling sa ama na tulak-tulak si wheelchair habang papunta sila sa komedor. Nakita niyang nanginginig ang bahagi ng katawan nitong hindi paralisado. Pa! Agad na sambulat nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin sanay na nakikita ang ama na nanginginig ang katawan dahil sa karamdamang paminsan-minsan ay umaatake sa kanila. Enrico! Natatarantang saad naman ng kanyang mama. Nasa na ka ha? Baling na tanong ni Chris ina. Natapik nito ang ulo dahil naiwan nito sa kanilang silid. Agad na kinapa ni Chris ang bulsa ngunit wala roon ng pakay. Naalala niyang hinubad na Dr. Gown na nasa sala. Mabilis ang kanyang ginawang hakbang pabalik sa sala at hinablot iyon sa kinapapatungan nito. Agad na nagsindi at pilit dinampi sa bibig ng ama. Dahil paralisado ito ay nahihirapan sila. Lalo na't kanina pa pala ito inaatake ng sakit nito. Medyo namamanhid ang labi nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang hit-hitin ito at ibuga sa mismong ilong ng ama. Ilang beses niya na yung ginawa hanggang sa tanggapin ng sistema nito at tuluyang kumalma ang mga muscles nito. Tila muli ay nanghina siya. Hanggang kailan sila magiging ganoon? Naalala niya nung unang inatake siya ng kanyang sakit. Nasa kolehiyo na siya noon. Nasa klase siya. At saktong tinawag pa siya ng kanyang guro upang mag-solve ng isang math problem nang bigla siyang mangisay. Noong una akala nila nagbibiro siya. Saglit lang yun ngunit ang panginginig ng kamay niya ay hindi niya napigilan. Matapos ng halos kalahating oras, tumigil din. Pero iyon na ang simula ng pasulpot-sulpot ng sakit niya. Iyon din ang dahilan kung bakit nabubulit kinatatakutan siya noon. Si Cesar lang ang hindi nang iwan sa kanya. Kaya alam niyang safe rito ang sekreto ng pamilya nila. Sekretong hanggang ngayon palaisipan sa lahat, maging sa mga alagad ng batas. Naramdaman ni Chris ang pagnantay ng palad sa kanyang balikat. Hindi niya kailangan lingunin kung kaninong palad iyon. Ang kanyang matalik na kaibigan at itinuring na rin kapatid. Baka sa mukha nito ang pagkahabag sa kanilang sitwasyon. Maliban sa kanilang pamilya, ito lamang ang nakakaalam sa karamdaman meron sila. At mas lalo na kung paano nila ito ginagamot, kahit panandalian lamang. Mahirap mabuhay sa dalawang katauhan. Siya si Christian Arsenio, nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Esmeralda, nahango sa pangalan ng kanyang lola. Isang doktor at hinahangaan ng lahat sa estado ng buhay na meron siya. Malusog ngunit unti-unting ginugupo ng sakit na hanggang ngayon walang lunas at tanging nagagawa lamang niya ay ang pahintuin ng simptomas nito upang hindi tuluyang maapektuhan ang kanyang pag-iisip. Kailangan nilang sumugal kahit bawal para lang pansamantalay malunasan ang iniindang karamdaman. Karamdamang pumigil sa kanyang magmahal dahil natatakot siyang baka hindi siya tanggapin ito. Kapag nagkataon, gusto niya ang babaeng kagaya ng ina na tanggap at handa siyang alagaan pagdating ng araw. Handa na ang mesa. Mahinang wika ng ina habang tulak na nito ang wheelchair ng kanyang ama.
Inakbayan siya ng kaibigan sa ngumiti ito sa kanya. Tila sinasabing magiging maayos din ang lahat. Napangiti rin si Rito sa naisipan hindi iyon nakaligtas sa kaibigan. What's that smile for? Nagtatakang wika nito. Siguro kung babae ka, matagal na kitang pinakasalan. Natatawang wika nito. Tumawa ito na malakas. Well, too bad. Hindi ako babae at hindi tayo talo, dude. Tuwang-tuwa pa rin wika nito. Natapos din ang asaran nila magkibigan nang dumulog na sila sa mesa. Nagtataka nga siya kung bakit single pa rin ito. Halos 5 taon na yata mula na makipagkalas ito sa huling kasintahan niya. Hindi niya tuloy maiwas sa mapatingin sa maaliwalas na mukha nito. Napansin nito iyon kaya binundol nito ang kanyang paa. Kung hindi ko lang alam na straight ka, dude, iisipin kong nai-inlove ka na sa akin. Ngisi nitong turan. Loko. Nagtataka lang ako. 5 years na mula na magkahiwalay kayo ni V. Hep, kumain na tayo, dude. Pag-iba nito ng usapan. Iba na ang tono nito at mukhang dumidilim na maaliwalas na mukha kaya tumigil na siya. Masiya nilang pinagsaluhan ang masaganang hapunan. Ang kanyang inay matyagang sinusubuan ng kanyang ama. Kahit minsan nahihiya ang ama dahil nagagalaw naman niya ang kaliwang bahagi ng kamay niya. Napansin ulit ng kaibigan nito ang paglamlam ng tingin habang nakatingin siya sa magulang. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng katulad ni tita. Ngumiti na lang saka sumubo. Sana nga. Anya sa isipan, kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Melva. Buong akala niya, hindi siya makakadalo sa karawan na kakilalang taga-nayon. Ayaw naman niyang isipin ng mga ito na maarte siya kaya hindi siya nagpunta. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo, anak. Ani ng kanyang yaya Brenda. Ngumiti siya rito. Opo ya, kahit papano magaan na. Turan na nakangiti. Ganun ba, mainam naman. Mukhang tumalab ang binigay sa'yo ni Senyorito Chris. Anito, doon ay naalala ang lalaki. Hindi niya mapigil ang alalahanin ng mukha nito sa isipan ng marinig nila ang isang tinig. Tao po? Kapwa sila napatigil. Si Richard yun. Si Richard yata itong tumatawag. Labasin mo muna at ayusin ko muna itong turon at banana Q. Nadadalhin ko dyan sa eskwelahan. Wika nito habang abala sa ginagawa. Agad naman siyang tumalima at tinignan ang natawag sa labas. Si Richard nga yun. Sa totoo lang, may itsura naman ito. Kahit medyo sunog ang balat, gawa ng pagbubukid nito. Agad itong ngumiti dahilan upang lumabas ang magkabilang biloy sa pisngi nito. Richard, ikaw pala. Tuloy ka. Ayon sa kanyang munting dampa. Tutal ay kilala rin ito ng kanyang yaya Brenda, kaya kampante siyang yayain ito. Oo, napaaga nga ako ng punta rito. Nalaman ko kasi kay Manang Bile na may sakit ka kaya inagahan ko. Baka ako hindi ka makasama sa akin. Anito patungkol sa dadaluhan nilang karawan ng anak na kakilala. Maayos na ako, halika, upo ka muna. Turo nito sa kawayang upuan nila sa maliit na sala. Doon naman ikita ang kusina kung saan naroroon ang yaya Brenda niya na papalabas. Pasensya na muna Richard, maiwan ko muna kayo rito ni Melva dahil ilahahabol ko lang itong reses sa mga bata dyan sa eskwelahan. Wika nito, saka bumaling kay Melva. O anak, ikaw na munang bahala kay Richard. Ipagtimpla mo na lang siya ng juice at pangmerienda muna kayo. Anito, tukoy sa ilang piraso minatamis sa saging na nasa isang plato. Mabilis siyang nagtimpla ng juice at inalatag sa maliit na lamesa na gawa rin sa kawayan. Masiyang kasama si Richard kaya hindi niya maiwasang matawa sa mga jokes nito kahit corny. Kahit lagi siyang pinapatawa nito, paminsan-minsan naman ay nagkukwento ito tungkol sa buhay nito at sa totoo lang, hanga siya rito. Ito yung tipo ng lalaking hahangaan ng lahat sa katatagan at determinasyon. Simpleng magsasakang nangarap ng mataas. Masaya sila nagkukwentuhan sa kanilang buhay. Siyempre, limitado lang ang binigay niya dahil ayaw niya namang malaman nito ang motibo sa pagpunta roon. Dude, are you serious for this? Maang natanong ni Cesar kay Chris. Nasa sasakyan sila nang huli upang pumunta sa bahay ng kinaroroonan ni Melva. Yes, come on dude. We're not going there for Melva. We're going there to ask Manang Brenda to come para sa gaganaping kaarawan ni Papa. Since Manang Brenda used to cook in several occasions in our house. Mahabang litanya nito pero kita pa niya ang pag-ikot ng eyeballs na kaibigan na halatang hindi naniniwala. See? You even know her name. Tell me,
Anito na tila ini-interrogate siya. Are you interested in her? Mang natanong nito. Wala itong napalang sagot hanggang sa nasa harapan na sila ng bahay na pupuntahan. Sakto namang may alay sa gilid. Manang nandyan po ba si Manang Brenda? Tanong nito. Naku kapag ganitong oras ang alam ko na sa eskwelahan siya. Pero saglit at tatawagin ko kung nakabalik na. Brenda? Brenda? Naririyan ka ba? May naghahanap sa'yo. Sigaw nito. Ilang saglit lang ay bumuka sa maliit na pintuan na gawa sa kawayan at iniluwa roon si Melva. Kapwa sila magkaibigan na napatigil. Simpleng bestida lang ang suot ni Melva. Pero tila ito'y isang prinsesa sa kanyang paningin. Ngunit ang pinagtataka niya ay na makita kung sino nasa likuran nito. Agad niyang naramdaman ang paghawak ng kaibigan sa braso niya. Tumingin agad siya rito. Relax, sa itsura mo para kang susugod. Alalahanin mo, si Manang Brenda ang pakay natin. Palala ng kaibigan maging siya ay nabigla na rin sa kanyang reaksyon. Hindi niya inaasahan ganoon na magiging reaksyon niya na makita may kasamang lalaki si Melva. Oh hi, nariyan ba si Nani Brenda mo? Ang wika ng kaibigan kay Brenda. Napakunot noo si Melva na mapagbuksan ang dalawang lalaki sa labas. Napaisip siya kung bakit hinahanap ng mga ito ang kanyang yaya Brenda. Dok, wala po sila rito, babalik po siya mamaya. Ano po yun? Kunwaring sagot nito. Bagya siyang natakot sa reaksyon ni Chris na makita si Richard. Halatang napansin din ni Richard ang reaksyon nito. Mukhang malakas ang tama sa iyo ni Doc Chris. Bulong nito. Inirapan niya lang ito upang hindi pahalatang mukhang tinatablan din siya. Pinapasabi kasi ni Mama na kung may oras siya, pumunta siya sa bahay upang magluto sa darating na kaarawan ni Papa sa susunod na linggo. Sabad naman ni Chris. Agad na nag-flash sa isip ni Melva ang kwento ng kanyang yaya Brenda na iniimbitahan ng pamilya ng mga ito ang kanyang yaya na magluto. Ngunit kalakip doon ang pagdududa sa sinabi nitong dalawang silid na kabilin-bilin na huwag papasukin. Naisip na rin niyang pagkakataon niya yun na muling makaapak sa pamamahay ng mga Arsenio. Sasagot pa sana siya na makitang parating na ang kanyang yaya Brenda. Naririyan na po pala siya. Siya na lang pong kausapin niyo. Mabilis na turan upang mabaling ang nakakapasong titig ng lalaki sa kanya. O Dok, napasugod po kayo rito. Maang natanong nito sa dalawang binata. Naku, pumasok muna kayo sa loob. Nakakahiya naman kung dito lang tayo sa gitna ng daan. Magiliw na alok nito. Pasensya na sa maliit naming bahay. Agad pang wika na kanyang yaya. Gustuhin man sana niyang pigilan pero mas lalong nakakahiya naman iyon kung gagawin. Okay lang po. Sabad naman ang mga ito. Anak, magtimpla ka nga ng kape o juice. Naku, wag na po. Agad na sabad ni Cesar kasi hindi naman sila magtatagal. Gaya ng usapan nila dahil plano nilang pumunta sa bayan at mag-mall. Okay po, kape na lang, salamat. Sabad naman ni Chris. Agad na binundol ng paa ni Cesar ang kaibigan. Tila ayaw pa nitong umalis para mabantayan sina Melva at Richard. Nakitang naapalingon ito at nag-uusap ang mga mata at nabatid na tila nais pa magtagal nito. Just ride on. Bulong sa kaibigan. But balik bulong din ito. Just for this, ililibre kita mamaya. Suhol pa nito. Umiling na lang si Cesar sa kasumandal sa upuang kawayan at hinintay ang kaping inihahanda ni Melva. Bagyang namayan niya katahimikan hanggang sa magsalita si Manang Brenda. Anong oras nang alis niyo nitong si Melva? Tanong nito sa lalaking nakupo sa gilid nito. Maya-maya po siguro Manang, mga alas 5 naman daw po ang simula. Tugon naman ng lalaki. Maya-maya ngumisi ang kaibigan sa kanya. Naunahan ka na. May date yata. Nito na tila nangaasar pa. Tumigil ka, baka marinig ka. Balik ang ngil nito. Dok, kape niyo po. Ani ni Melva nang ilatag ang kaping dala. Salamat. Pasasalamat dito ngunit mas lalong mapang-asar ang ngisi ng kaibigan. Napayuko kasi si Melva habang inilalapag ang kape nilang dalawa at sa pagyuko nito sa harap nila ay bahagyang nalantad ang cleavage nito. Agad namang nahalata yun ni Melva kaya nahihiyang tumayo ito at naupo sa tabi ni Richard. Parang gusto niya tuloy lumubog sa kinauupuan lalo na tilang binabantayan ng lalaki ang bawat galaw niya habang ang puso ay tila tambol sa lakas ng kabog. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat po.